mga OFW, buhay kayong lahat. Maraming salamat sa tiwala at suporta nyo sa tatay ko. God bless you at ingat kayo lagi. Anong update kay PRD sa The Hague as far as the visitation of the family, Mayor Baste is concerned? Sabi niya okay man si PRD, matanda na daw, tigulang na, yung tigulang na hindi na daw gustong mag-abango, nakahiga na lang, ganyan-ganyan. But in as far as the case of the former president is concerned, of course, alam naman natin na there's a deadline for the final submission of the prosecution team doon sa mga final list of witnesses. Yan ito by the end of August 31st, by the end of August. And then by October, the defense also the deadline nila to submit also everything and anything na pwede nilang isubmit end of October or end of November. Or like end of October, and then November 30th will be the start of the trial. Na kay turmeric na ihampol sa hubag. Wala kay turmeric gang. I don't have anything other of some sort. Nance Fernandez, hello po. Kamusta tayo? Okay man si PRRD mga kababayan. He's fine. He's okay. Ako, ang gusto ko lang po sana sabihin sa inyo na shout out daw sa Bruja family. Ingat kayo always. Pa-shout out po kay Alveniria Petalyar. Hello po sa inyo. Shout out po. Yes. So wala talaga akong guys. Ginagawa ngayon. Tingnan mo, ang taas na nga ng buhok ko guys. Hindi pa ako nakapagupit. Sobrang taas na ng hair ko. Hindi pa ako nakapagupit. Hopefully, this coming week. Pag na okay na yung pa ako na makalakad na ako guys. Kaya sakit kaya siya ikuan guys. Sakit kaya yun kaya siya itunob. Unya, also, tingnan mo, nagpulag yun siya guys. Tanaw guys, nagpulag yun siya guys. Dara na part, nagpulag yun siya. My God. Sabi nila, Vin, hope yun na ako nagabing hawak nila sa tanang November, bagong Chief Justice, November, BBM, mag-appoint naman. Yeah, it takes some time. Yes, Kirsten, Pau, actually welcome to the Netherlands, Paulo Linote. Hindi pa tayo magkikita, biha, kasi hindi pa ako makalakad, makapunta sa The Hague. Hopefully, pinagdadasal ko talaga na within this week, maging okay. So, probably we can have coffee or tea, and catch up or bond a little bit. So, I look forward to meeting you very, 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 very soon. Welcome back to the Netherlands. At, ako I honestly feel na yung ginagawa nilang impeachment, sa totoo lang, if we talk about the practicalities, they basically do not have the numbers. They have 13 senators and 16 ang threshold to convict the impeachable officer being impeached right now or being tried before the high impeachment court. So I do not know sino yung kukunin nilang 3 more. But, that's why nga, ang dami nagsasabing komentaryo ng mga kababayan natin, lalo na yung mga talagang politically inclined individuals. So, by the way, by profession, lawyers or whatnot, or probably we can categorize them as legal luminary, that this is actually a waste of the taxpayers' money. Yung pera na ini-google nila, in as far as the impeachment is concerned, could have been used to support anything that might affect the lives of our ordinary Filipino, or para bigyang diin or tugon ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Sa totoo lang. Si PRD ka na preso pero kita sa parang piniriso silent martial law na. Actually, kung nanood kayo doon sa interview ni Mayor Baste, sinabi niya, alam nyo, wala talaga tayong magagawa dyan kung ang mga pulis at ang kasundaluhan natin ay they will allow what they are doing right now to the Filipino people, although there's a lot of allegations right now, yung pera ng SSS, yung pera ng PhilHealth, yung kung ano-ano mga budget, utang dito, utang doon, walang pag-imbestiga sa flood control anomaly, yung mga maraming bagay na hindi nila binibigyan ng pansin na who could have actually affected the lives of many Filipinos, but because they feel that the most important thing right now is to really demonize the Dutertes in the mind of an ordinary Filipinos, and also make sure that Vice President Inday Sara will be impeached. Yan yung pinaka-focus nila mga kababayan.
Kaya tayo, ang role natin mga Pilipino is really to be more discerning, to be not affected by all of the paninira na ginagawa nila kay VP Inday Sara Duterte. Ano bang nakuha natin sa 6 days ng trial so far ng impeachment? Is that the prosecution is full of hubris, withdrawing all of the remaining supposedly witnesses in as far as Article 4 threats is concerned. No, sinabi nila, we are no longer presenting all of the other witnesses except for Director Matibag. Kasi nga, yung first two daw, at saka yung si Director Matibag, sabi ni Luis Tro, na may mga allegation ngayon at mga issues right now doon in as far as flood control situations or DPWH concerns doon sa mismo distrito niya, na malakas na ang kanilang kaso, hindi na nila kailangan pa ng mga witnesses or na ipag-present in as far as establishing what the allegations doon sa Article 4, contains Article 4 threats is concerned. That is very hubristic to say the least. Kasi, those pronouncements should not come from the lead prosecutor ng House, no? It should, that discernment should come from the judge's conclusion of what seemed to be their, presentation of witnesses and what they offered in as far as their testimonies are concerned. Yung mga puntong ganon, dapat sa mga judges na yon. Once meron ng bagong Chief Justice sa Supreme Court, they will change the Constitution na 13 to convict. No, it's not that easy, gang. Wag kayong masyadong matakot dyan kasi it's not so easy to change the Constitution in as far as changing things written in our Constitution kasi the Supreme Court being the final arbiter of our law, and even though mag-change tayo ng Chief Justice, the Chief Justice is one of the many Chief Justices, and the Supreme Court is a collegial body. They do not render decision based on one justice alone. Even if you're a Chief Justice, your vote only counts as one. So wag kayong for example, sino yung magbagong Chief Justice, they can just monopolize everything and unilaterally declare changing the Constitution out from the whim or kung kagustuhan lang nila or kagustuhan ng kanilang party bosses. Hindi pwede yan. The Supreme Court naturally is a collegial body. Their decision is based on the collective consensus or the collective wisdom of our magistrates, and that if it's a unanimous decision, then most of our justices unanimously share the same point of view in as far as the subject matter is concerned, diba? So ako murag na i-subtitle imong live, Sir Alvin. Wala ako kabaloan hanggang, I'm so sorry. Manalo si VP kung wala si Budlat Garcia sa Comelec. I honestly think the Comelec will not be able to do much changes sa totoo lang kung ang taong bayan na talaga. Do you honestly believe na hindi nila gidaya to sa PRRD during that time sa 2016? They can only do so much, overwhelming kasi yung vote. So hindi talaga nila makayanan na talagang for the first time wala na mga statements, mga conditional nila doon sa kanilang mga program, siguro hindi nagana na kasi the conditionals can only do so much pag inundated o so much overwhelming vote or decision from the electorate, mga kababayan. Wala ka talagang magawa. Tingnan nyo, the biggest dilemma right now is si VP Inday Sara, pinapa-impeach nila. Nasa latest SWS survey, ang dami pa rin, 57% ang satisfied sa kanya, ang nag-trust sa kanya, di ba? While si Bangag, spaghetti pababa sa kanya, negative siya ng negative, double digits. Baka, alam mo na yon. So, basically, ang taong bayan, alam natin anong ginagawa nila. Alam talaga ng taong bayan kung anong ginagawa nila sa ating bansa. But in as far as our decisions are concerned, parang wala talaga tayong, kumbaga, hindi pa natin na-decisionan. Kasi, alam nyo, napansin ko din sa Imperial Manila area, pag for example, there's a rally right now, the Malacanang already very much showed their preparedness to stop these rallies to advance papunta sa Malacanang. Talagang mga barbed wire, they're using the PNP, they are actually ensuring that there are personnel. Naawang ako sa PNP. Kaya nga tama talaga yun si Mayor Baste, sinabi niya, kung ang pulis at ang kasundaluhan natin, they are going to allow that these things are okay within their
their job or within their oath na they took, when they finally became policemen or, sundalo or whatnot, then wala talaga tayong magagawa dyan. Because sila man ang gina-deploy to ensure safety and security, diba? And in as far, tingnan nyo, ang pronouncement nga nila, increase na talaga and mas visible na daw yung safety and security sa ating bansa. For the past 3 months, tingnan nyo, nakakaawa nga yung ginawa ng ordinaryong, ng naging biktima sa krimen, no? Na he was just doing his job, earning his fair share of, legitimate way of earning money. Pero in the end, naging biktima pa siya sa kriminalidad. Namatay siya. Naging kawawa yung mga anak niya, 'di ba? Yung mga bagay na ganun. So, sa totoo lang, wag tayong masyadong matakot sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Lalong-lalo na sa ginagawa nilang pagpapa-impeach kay VP Inday Sara Duterte. Kasi naniniwala ako, the able defense team of VP Inday Sara Duterte, they have prepared since last year pa for this very moment to cross-examine, to show to the public ano ang ginagawa nilang allegation as far as allegations are concerned. Also, I hope that the High Impeachment Court will not party to their machination of utilizing this particular body, the High Impeachment Court, to advance their political persecution kasi wala naman talaga silang supporting evidences which is supposed to strengthen their allegation in as far as, alleged unexplained wealth or ganito ganyan, but then they're asking the court to issue a subpoena for the financial records of Vice President Sara Duterte. And that to me is very much telling kung ano talaga ang meron sila. Kasi to begin with, dapat meron kayong mga substantiation ng mga allegations ninyo. You should not be using the court for the court to issue a subpoena. That's basically a plain and simple definition of what a fishing expedition is concerned. And if the court allows this particular action that for them to be utilized para ma-advance yung mga motives nila, it already defeats the purpose of ensuring that due process is in place, ensuring that the rights of the accused, in this case Vice President Sara Duterte, are also protected. Hindi na nila ginagawa, 'di ba? So yun yung iniisip ko, at saka yun nakikita nyo naman may mga pronouncement ng mga senador like in the names of Tito Soto, and also Senator Ping Lacson, and also Senator Kiko Pangilinan. They have actually uttered what seemed to be their indication of dapat hindi tayo mag-adhere to the body of technicalities. Kaya nga, ayaw nila sa mga senator judges in the name and the likes of Senator Alan Peter Cayetano or Pia Cayetano, who actually believes that sabi naman nila, pag high impeachment court ka, the rules of court are only supplementary to the impeachment proceedings. And these technicalities are supposed to be safeguards, mga kababayan, para hindi tayo hindi pwede yung dire-diretso na lang ba na o hindi naman governed or anchored yung mga decisions to the bodies of laws, the body of technicalities na dapat maging guidance, na dapat maging checks and balances sa mga ginagawa and as far as decision-making processes of the High Impeachment Court is concerned. Yan yung totoo. Ayaw nila sa mga tao. Guys, imagine niyo kung nandyan pa si Senator Marcoleta, mas makaubo silang lahat. Kaya ang ginawa talaga nila, before mag-start ang dapat magpakulong yan si Senator Marcoleta. Kasi nga, lalo na yun, mag-object talaga yun. Mag-object talaga yun si Senator Marcoleta and as far as that particular processes or the body of technicalities are concerned. Kasi alaman nila kung ano yung dapat gawin. Kaya, tingnan mo, they have actually deferred the decision in as far as issuing a subpoena of the bank, of the financial records of the Vice President is concerned. Imagine nyo guys, impeachable offenses should only be limited to the alleged impeachable impeachable actions committed by the impeachable officer. So, dapat, si VP Inday, Vice President siya since 2022. So, dapat, those impeachable offenses should only be limited from 2022 onwards. Bakit
pinapa-issue nun yung subpoena from 2007-2006 onwards to establish what seems to be their justification of unexplained wealth. Hindi po ganyan, mga kababayan. Ako, ordinaryong tao lang. Paano ka maging... Why would you make the vice president liable or in as far as your allegations are concerned, establishing a ridiculous possession na since vice mayor pa siya, dapat i-open na, including also involving her husband in the process. Hindi yan pwede, mga kababayan. That shouldn't be done. Kaya nga sinasabi ni Miriam Defensor Santiago before, we need to be careful about this because we are dealing with the life of an individual who, by the way, she received an overwhelming majority, overwhelming electoral mandate, more than 32 million. Nobody has ever received such mandato from the taong bayan, and you wanted to remove that sitting official with anchoring your allegation noon pa sa time na hindi siya impeachable officer, vice mayor pa lang siya. That to me is very much telling that you are exploiting the system. You're exploiting the system. You are using the high impeachment tool, the high impeachment court to advance your political persecution. So dapat ang impeachment court dito, they need to be very careful with what they are doing. Tayong mga ordinaryong Pilipino, pag manood tayo sa impeachment proceeding, nakikita ko talaga, pwede pala yun? Na tama yung sinabi ng kanilang counsel for the respondent, si Attorney Sheila Sison. Sabi niya na, pwede ba pag mag-manifest ka, just say your manifestation without any conclusion of facts or of laws, because basically you're already alleging what seemed to be a concluding statement that is unfair to what seemed to be characterized as due process and as far as the accused is concerned. Tama siya. Bakit ka pa magyaw-yaw dyan? Hindi mo naman dapat yan magyaw-yaw ka pa ng gabi ka task if you are only manifesting about something. Ko sabi mo, we are manifesting na okay, mag-withdraw na kami, period. Yun lang. Wag nang mga i-justify mo pa or whatnot. Kaya nga, I really miss Miriam Defensor Santiago, the late brilliant Senator Judge Miriam Defensor Santiago, because she could have outright called out all of these individuals na ganyan yung ginagawa. Sa totoo lang. Allegation sa minority pagkabis sa blood thicker than water. Sa totoo lang. Kaya ako, I am still convinced, I still believe that VP Inday Sara Duterte will come out victorious in this whole dramatic theatrical political demolition job na ginagawa sa kanya. Sa totoo lang. Ako talaga, I really feel na kanang ako as a Filipino, we need to be discerning and we need to be critical sa ginagawa sa atin because number one, pera ng taong bayan, the taxpayers' money are used to operationalize or to fund yung very political persecution nila na ang taong bayan din, more than 32 million individuals voted for that person na gustong ipa-impeach ng few individuals lang who, by the way, are voted by their respective constituents to advance what's supposed to be the sentiments or other concerns of your respective districts. But apparently, the job now is to party to what seemed to be a highly political decision of removing an impeachable officer. That to me is very much telling of what the Philippines has become right now. We have allowed individuals to utilize supposedly respectable, highly respected institutions to carry their mandate. And their mandate, by the way, mga kababayan, kaya nga sabi ko nga sa isang video ko, if we are going to disregard the bodies of technicalities which are supposed to be safeguards, and as far as the processes are concerned, then all of the impeachable officers, I'm pretty sure they will receive an impeachment complaint hurled against them. So doon na lang ba tayo sa impeachment complaint? Ang ating nakapalibot, yung lahat nating pwede nating gawin, dapat, itong mga taong dapat pagtrabaho para sa taong bayan? How about the flood control anomalies while they are doing the impeachment proceedings, while they are at it? Maraming mga bayan, maraming mga cities or lubog sa baha, affecting the millions of Filipinos and their respective districts. But by the way, the mainstream media only gravitate their reporting doon lang sa bagbaha sa Davao, na mismong ang mga taga Davao alam nila na flowing lang, mabilis lang mawala ang baha dyan.
Pero, gina-sensationalize na ng mainstream media na, oh, grabe na ang baha dito sa ganito, allegation of flood control, ganito, ganyan. By the way, mga kababayan, sa totoo lang, it is only Congressman Pulong Duterte who actually showed immediately receipts. Pag sabi nila, oh, may allegation na 51 billion, and it turns out it's only 49 billion or so. The projects that as far as flood control are concerned, doon sa distrito ni Congressman Pulong. Sabi nila, oh, may allegation ganito, bilyones, oh, pinalabas. He's the only congressman na nagpakita ng resibo. How about the other congressman? Wink, wink. Hanggang ngayon. Kaya natatakot yan si Erwin Tulfo. Alam mo, kaya nga sabi ko dito kay Angel Locsin eh. Angel Locsin, artista ka, 24 million yung following mo, mayaman ka, kung ano-anong mga political affiliation mo or network of people mo. Bakit mo tinarget si Senator Robin what seemed to be a very personal sentiment sa'yo? Bakit hindi mo na lang siya tinawagan? Bakit hindi mo na lang siya video call kung talagang may respeto ka pa sa kanya? Which, by the way, you just wanted to sensationalize what seemed to be a very narrow view of your supposed hinanaing. Bakit hindi mo siya tinawagan? You have direct contact sa kanya. Kasi you want it to be in the public. So, if you want that to happen, why did you not call out also Senator Erwin Tulfo? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang flood control investigation? Which, by the way, mas apektado pa ang buhay ng karamihang Pilipino. Kung apektado ka sa what seemed to be a feeling na dinadala-dala mo na ilang taon na pala, ganito, ganyan, na red tag ka, ganito, ganyan. Why are you trying to impose your point of view sa isang taong very principled in the name of Senator Robin Padilla? You want him to basically be like you and how you perceive the world and how you experience things. Hindi pwedeng ganyan. Iba-iba tayo ng personalidad, iba-iba tayo ng meron tayong mga paninindigan. And you want Senator Robin to be answerable to what others have done unto you. You want him to be parang to save you, your knight and shining armor, to all the things that were hurled against you, personal issues mo or whatnot, and you want him to anchor his principle sa mga sa mga personal feelings mo. Hindi pwedeng ganyan, uy. If you care about the Filipino people, Angel Locsin, no? Alam ko, hindi mo naman to mapapanood. Then you should be using your platform and to echo your voice doon mismo sa mga taong responsible. The Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Erwin Tulfo, bakit hindi ka mag-imbestiga? Bakit hindi mo pa-imbestigahan lahat-lahat ng mga flood control anomalies from Region 1 down to BARM, down to all of the regions in the Philippines? Bakit hindi mo na yun? Why didn't you call that out also? Diba? To me ba, yung parang, okay, yung passion, misplaced yung passion. Yun yung atake. Na you want the whole Philippines to party to your hinanakit, when in fact dapat doon mismo sa mga taong may kapangyarihan para paimbestigahan yung flood control anomaly in the name of the Senator Erwin Tulfo. Yung mga ganong bagay. Bakit hindi nyo yun paimbestigahan? Diba? That to me is very much telling. So, there's so many things na dapat nating pag-usapan. No? Sa totoo lang, kaya nga ako natatawa ako doon sa mga aligasyon nila na, talagang laliman ka, sabihin na ni Luis Tro, our case is so strong. Grabe na yung aming mga evidence to support our allegation. Ha? Don't you think it's premature for you to say that? Totoo yan. Kaya ako, I strongly understand bakit namimiss ng tao ang Duterte brand of leadership. Alam ko talaga kasi during the time of PRRD, wala yung mga ganyan. Nagtrabaho ka lang, pinatay ka na. Hinatid mo lang yung tao, pinatay ka na. Alam mo yun, sumakay ka lang sa jeep, nabastos ka na. Kung ano na nangyayari ngayon, nakita ko pa doon na while waiting sa pier, merong mga group of people na parang gilaslas nila yung para kunin yung mga deliverable na sako-sakong bigas. Yung parang ganun ba? There's basically, our society is already inundated overwhelmingly ng mga kriminalidad.
Yan talaga yung naiisip ko sa totoo lang. Yan yung pinakamahirap na sitwasyon na dapat nating bigyan ng pansin sa totoo. Sa totoo lang. Kaya ako, we need to demand for accountability by means of, calling out individuals, calling out this, calling out that. But, we need to also be responsible. And we need to know the limitations of what we can do. Yung mga ganong bagay. And I honestly feel na kaya ngayon, for example, isa pa pala ka-topic, si State Secretary Rubio will be visiting the ASEAN countries in as far as, enforcing what seemed to be doong mga pronouncements nila sa war on drugs nila, sa war against the International Criminal Court, asking all of those allies to abide by, if not, heed to the call that, there shouldn't be cooperation to the International Criminal Court because it is characterized as, who makes the International Criminal Court accountable, mga kababayan? Wala. They basically don't have accountability kasi, look, they imprisoned contained former President Rodrigo Roa Duterte for more than 1 year inside the ICC detention facility simula noong sinurrender siya ng Bongbong Marcos administration, a product of a collaborative effort ng few individuals to ensure that he is going to be under the custody of the ICC. Sinong accountable doon? Nang tagal nilang na-confirm yung charges kay PRRD. Diba yun yung punto ko? Sir, sagutin mo to or hindi, okay lang. Ginamak po ba kayo ni Alicia? Curious lang ako. Wala, hindi man ako nanonood gang. I do not know Concordia Pasco Yunsi. I do not know kasi hindi man ako nanonood gang hindi ako nanonood ng mga, probably merong mga ganyang bagay. Hindi ko talaga, I really cannot confirm or deny. I do not know. Pero meron talagang mga ibang vloggers na ang content nila is like, for example, yung mga aligasyon nila, ganito, ganyan, kung ano-ano mga aligasyon. But that doesn't mean that that I should respond to their assertions or allegations because yung point of views nila does not necessarily reflect the realities of me as a person. Yan yung iniisip ko. So, ako wala. I just think na they're just exercising their rights and in that process, if I feel like I do not need to react or whatnot, fine. Yan yung point of view ko about this particular matter. Kasi meron iba-iba kasi tayo ng mga personality, sa totoo lang. May mga taong talagang malakas they're very much confident with how they say things. But to me, I always think, paano ko masasabihin, ano ba yung sasabihin ko, yung mga ganon. Ano ka na makauwi, hindi safe sa Pilipinas. Angelo de Guzman, wow. Kaya pa simkuhan. Oo, matutuloy yan because the United States already said that. So, that's why nga, sabi nga, di ba, before ni Attorney Nicholas Kaufman, na the ICC is basically dealing with the threat to their existential crisis. There were already imposed na mga sanctions sa mga judges, prosecutors ng ICC. And right now, it seemed that the United States already made pronouncement against the entire institution in general, sa totoo lang. Kung ano yung gusto nilang, how they characterize the ICC sa totoo. Yung mga nagreklamo sa drug war, wala yun sila mag-gated community. Yes, exactly. That's why during my interview doon sa SBS Australia, sinabi nila sa akin, ang question na, marami nagkriticize bakit daw ganoon ang pag-handle ng war on drugs, bakit daw pinapatay daw, ganito, ganyan, bakit in the Philippines. Obviously, they do not know, they do not have any idea ano ang realities ng ordinary Filipinos living doon sa mga dangerous societies na yung parang your life is at the mercy of a criminal. Yan yung punto de vista ko. Sabi ko, then you do not know at all. Yan yung iniisip ko.
Like, to me, if you do not have any idea, you haven't experienced the lived realities of those people who live doon sa mismong societies na yun, then you don't have the right to say anything at all, even to make any opinion or conviction. Kasi nga, basically, you're forming your discernment or your point of view based on an article written by somebody who probably do not like the Duterte brand of leadership. But you need to look at the entirety in as far as context is concerned. Ano bang gusto ng mga taong bayan? PRRD received the highest trust rating, even nang paalis na siya sa office. Right now, in the Philippine history, nobody ever achieved that. Yan po yung pinaka, dyan, pinaka determining criterion or factor dyan. Kasi ang taong bayan mismo ang nagsabi, look, Marcos, negative na siya, di ba? Si PRRD, never yun bumaba sa sa positive 50 yung trust rating niya. Never talaga. Because people agreed and they felt safer. They felt safer and they saw the huge change na nangyari sa bansa natin. Pag sabi ni PRRD, itigil niyo yung laglag bala sa airport. Tigil. Magbayad kayo ng taxes dito. Kung hindi ka magbayad, you have 10 days to pay. Nagbayad ang PAL. Tobacco industry, nagbayad ng mga due taxes nila. Yung Maynilad Water, nagbayad din. You see, that is the political will of the person voted to represent or to advance the sentiments of their respective constituents. In this case, kay PRRD, more than 16 million Filipinos. Ang nabangga kasi ni PRRD during that time is yung mga oligarchs and elites. Yan yung problema talaga. Kasi the oligarchs and elites, mga kababayan, hindi natin napapansin, but our societies are very much feudal. Ano bang ibig sabihin ng feudalism? Feudalism is that, in our society, we have our lords, and, we are basically seen as their peasants or their workers, and that we owe them anything and everything under the moon and sun. Kaya yung ayuda system, that's very much a product of a feudalistic point of view na parang ang iniisip ng mga politicians na, binibigyan ko kayo ng ayuda, AKAP, AX, kung ano-ano na lang mga whatsoever na mga ayuda na yan, na hindi nila in-explain sa taong bayan na this ayuda do not come from our own personal our own pockets, no? Ang ayuda na yan galing mismo sa taong bayan din. So you shouldn't be claiming na galing yan sa aking ganito programa ko yan, ganito. Like, to me, it behooves the individuals to really look into that na, pera ko man yan, so I deserve to receive that under the circumstances provided. Bakit ba ako na I feel like I owe the government everything kasi nagbigay sila ng ayuda, AX, AKOP, ganito, ang iba pa nga namatay pa sa pila? Hindi. That's the benefit that you receive if the government is working. 'Di ba? Yan yung punto dyan. So bakit mo ipakita sa amin na parang, we are so grateful na nagbigay ka ng AX, AKOP. Ginoo ko, pera man yan ng taong bayan, ibigay mo yan. Dapat nga hindi ma-involve ang mga politika dyan sa pamimigay niyan. It should be the agency, respective agencies that should be giving those ayudas. Because that is to aid, that is a bandage approach of ensuring na, okay, we hear you. For the meantime, ito muna yung gawin natin, but we are still developing programs to ensure that hindi na ito mangyari. Dapat ganyan. Dapat ganyan ang mindset ba? Dito mga kababayan, sa Netherlands, let's say for example, mawalan ka ng Band-Aid solution, hindi pala bandage. Band-Aid solution, correct. Thank you, Lane J. for saying that. Dito sa Netherlands, mga kababayan, nagtatrabaho ako. At mawalan ako ng trabaho. Pag mawalan ka ng trabaho, you are entitled to apply to what they call the UWV. Ibig sabihin, it is a benefit of an individual na while you are
Kasi nga, pag nawalan ka ng trabaho, yung bills mo on a monthly basis, nandyan pa din yan. Nandyan pa din yung mga renta mo, yung mga expenses mo sa travel, ganito, ganyan. So there's a government option, there's an option for you provided in the government na okay, mag-apply ka dyan sa UVV na while you are still unemployed, the government will pay you 80% of the whole salary mo before, the amount of salary mo before. So anong ibig sabihin nun? Let's say for example, kung meron kang 1,000 na salary on a monthly basis, bibigyan ka muna nila ng 800. While you are looking for a job to sustain you sa lahat ng mga expenses mo sa buhay mo, para ibig sabihin na hindi ka mamulubi. Okay? So they are looking after you. Na okay, sige, maghanap ka muna ng trabaho, pero ito, kami muna, while you are looking for a job, kami muna magsahod sa'yo, pero hindi yung full amount. 80% muna. 'Di ba? Merong ganyan dito na option. But provided that there are certain requirements for you to achieve na, okay, nag-apply ka ba, ganito, ganyan, blah, blah, blah. So, yan yung pinakapunto dyan, di ba?